Recording na. Welcome to Driving with Mark and Nikki. Nating iba-iba yung ano. Ano ba? Dapat consistent lang tayo. Ano dapat? Ano kanina mo? Bakit? Iba-iba eh. Okay, sige. Dahil nabitin si Nikki sa topic namin kanina, pag-usapan daw namin yung what's the question? Yung paglalaki naman, ang ano, pag babae naman ang nag-heart, Okay. nagko-comment sa mga lalaki. Ay putik. Ay, sorry. Magpakilala muna tayo. Hi guys! We're Mark and Nikki. 3 years married. Oh, wow. 3 years married. 9 years in a relationship. Wow. Never been touched. Never naghiwalay, pero palaging nag-aaway. At dito sa podcast na to, pag-usapan namin ng anything under the sun while driving. Oh, go. Dahil nabitin ka sa topic kanina, last episode. Wow, last episode kahit di nagpalit ng damit. Sige, go. Kumakain pa ako eh. Ano ba yan? Talaga naman parang cool pals ang setup. Ako Daddy, ano ang masasabi mo? Paglalaki, siguro may mga lalaki din na seloso. Meron ka nang narinig? May narinig ka na? Halimbawa, girlfriend niya nagla-like ng pictures ng ibang lalaki. Ay siguro ano kasi. Nagko-comment. Hindi. Siguro mas yung mga boys kasi siguro hindi sila tumitingin masyado sa ganun. Hindi sila tumitingin ng, hindi ko sure pero siguro hindi sila tumitingin ng cellphone. Hindi kayo masyado nag-ano ng social media. Hindi kami masyado detail oriented. Alam mo, may nabasa nga ako eh. Dati pa. Parang dahil ganun yung lalaki, hindi sila maano sa detalye. Hindi sila nag-i-investigate, hindi kayo tumitingin sa account ng mga jowa nyo. Kaya daw mas mabilis daw talagang lokohin ang lalaki. Ano kami, gullible. Makakalusot kasi talaga kasi nga hindi daw kayo masyadong... Wala kaming intuition, gano'n. Oo, wala kayong gano'n. Hindi tulad wala ng mga babae. Sense. Kaya kasi mga tamang hinala kayo. Tsaka siguro, sige, ito, devils, hindi naman, cancel advocate. Kailangan kada episode, meron tayong pag-uusapan nakaka-cancel. Hindi, siguro, sa yung mga boys siguro, pag ginawa nila yon, pag nakita, ito another point of view lang, naisip ko lang. Pag nakita nilang ginagawa yun ng partner nila, baka naiisip nila, uy, free pass to. Ibig sabihin, pwede ko rin tong gawin. Pwede rin akong tumingin ng mga bikini pics, hot babes. Parang ganun siguro. So, okay kay Nikki, so, pwede ko rin siyang gawin. So, baka mas natutuwa yung mga boys pag ganun. Pero alam ko, meron din mga boys na seloso na sa ganyan. Kasi ako daw nagsiselos. Mahirap. Pero feeling ko meron naman. May mga seloso namang lalaki. May mga nakakasakal din namang boys in a relationship. Pero yun, tama ka doon. Hindi namin para busisiin yung mga pagla-like. Siguro kung OA na kada scroll mo sa Facebook mo, lagi may comment yung girlfriend mo doon. Love. Pero for someone na nagde-demand for a girl na nagde-demand sa boyfriend niya na wag mag-heart or mag-comment sa post ng mga girls. Parang sa akin that is a fair dapat eh. Parang sa akin, wag ka rin gagawa ng gano'n. Medyo nagiging ko yata siya eh. Parang... Ang hypocrite mo naman nun, meron ba gano'n? Pagbabawalan niya yung boyfriend niya, tapos siya comment na comment. Hindi kasi vocal yung mga girls eh, di ba? Parang pag nag-idolize ka ng isang tao, mabilis kasi sa mga babae
makapag-comment. Mas Bash dahil vocal ang babae, Bash ka sa kaya women's naming tawa. Meron kaming friend. Tapos, maganda yung outfitan niya ngayon. Kaya namin kasing sabihan na, oh, pogi mo ngayon ah. Ganon. Pogi ka lang ba babaeng friend? Kahit sa lalaki, kaya namin gawin yun. Hoy, pogi ka. Kung walang mali siya. Tapos iisipin ng boy, uy, may gusto to sa akin. Assuming kasi mga lalaki. Uy, pwede to ah. May gusto Pero, sa akin to ah. parang just to be just to be fair, di ba? Kung ano yung ayaw mong gawin sa'yo ng kapwa mo, syempre dapat hindi mo rin siya ginagawa. Pero kung ginagawa mo kasi siya, parang huwag kang mag-demand kung ikaw mismo may ganun kang Ang hypocrite ginagawa. noon na may ganun. Siguro kung meron. siguro kung pinagbabawalan ka tapos siya ganun ang ganun. Aba, balik tayo dun sa mag-isip-isip. Mag-isip-isip ka na ulit. 'Di ba? Ang unfair nung relationship niyo. So, halimbawa, meron ganun. Hindi lang siya siguro sa social media related. Like, halimbawa, yung sa mga boys, ang mahilig, di ba? Minsan may mga lalaking mahilig mag-uminom, sumama sa mga barkada, tapos inuman kayo, ganun-ganan. Oh. Pero, pagka yung kanyang girlfriend na yung may ganun, ayaw niya. Yun, sobrang hypocrite nun. Parang ikaw pwede, tapos yung jowa mo, pagka makikipag-inuman, bawal. Protektahan lang kita, babe. No, that's not it. Kasi anahin ka lang dyan, babe. Babasusin ka dyan, babe. Eh, mga kasama mo mga girls din. Hindi, syempre, pag nalasing kayo, Ba't ako, hindi mo naman ako binabawala. mahal na kayo mag-inom. O, di ba? Yun na lang sinasabi ko sa'yo. Para kung ano yung ginagawa sa'yo. Ay, kung ano yung ayaw mong gawin ng kapwa mo sa'yo. Parang dapat hindi mo rin siya gagawin sa iba. Hindi, siguro kasi, nangyayari yan doon sa mga relationship na hindi 100% yung trust nila sa partner nila. Which is, in the first place, ako, sobrang hirap nga ng relationship na wala kayong hindi 100% trust. Sobrang hirap kumilos doon. Possible siguro may mga ganyan kapag nagkalamat. Mahirap nga naman yun. Pero kung nagkalamat or meron siyang insecurities doon. Oo, pwede yun. Halimbawa, naka-experience kasi siya na ginanon siya. Tapos hindi pa siya nakaka-move on. So yung next relationship niya, possible na yun yung maging parang guard niya na babantayan ko to kasi nangyari na to sa akin. Advisable ba yun na hindi ka pa fully healed tapos papasok ka sa isang relationship? Di ba sabi ko nga kanina, nung last, wow, nagpa-practice siya. Sabi niya, last episode. Nung last episode. Sabi ko nga nung last episode, kapag kasi hindi pa ikaw healed, hindi pa yung sarili mo, hindi pa kumpleto yung sarili mo mismo, parang huwag ka munang pumasok sa isang relasyon. Anong ma-advise mo? Kasi dapat, pag-aralan mo muna na mahalin yung sarili mo, pag-aralan mo na maging mas confident ka, mas mataas yung self-esteem mo, ganyan. Kasi hindi mo yung kulang mo sa sarili mo, or yung tingin mong kulang sa sarili mo, or yung hindi mo matanggap sa sarili mo, hindi mo kasi yun makukuha dun sa partner mo. Hindi mo yun pwedeng kunin sa kanya kasi magiging toxic eh. 'Di ba? Parang lang 'yan. Hindi mo ganung may mga taong hindi naman talaga nila ganung kamahal yung sarili nila. Tapos papasok ka sa relasyon. Tapos gusto mong maramdaman yung sobrang pagmamahal from partner mo. Siya ang kumpleto sa akin. Hindi ganun yun. Dapat bago ka pumasok sa relasyon, kumpleto ka. Ganun ba? Yes, kasi hindi naman pinupunuan ng dalawang tao yung pagkukulang ng bawat isa. 'Di ba? Parang nagme-merge kayo into nagme-merge kayo into another tawag doon? Parang another entity. Na pinagsasama nyo yung both characteristics niya. Pero hindi niya pinupunuan yung isa. Dapat kumpleto ka na muna. So, mag-date ka lang, huwag ka mag-commit. Ha? Hindi ko sinabi yun, ha? Para mag-heal ka. Hindi. Date and do not commit. Ayun, ano yun? Healing ay depende yan sa tao. Oo, yun ang advice ko.
explore. Kasi enjoy your life para mawala na siya sa system mo. Yeah. Kasi minsan yung tao parang nami-miss lang nila yung sensation of being in a relationship. Yun yung masamang something kung bakit ka papasok. Reason. Reason. Masamang reason kung bakit ka papasok sa isang relationship. Kapag parang hinahanap ko talaga siya kasi gusto mo yung mayroon kang companionship relationship. Basta lang may paano boyfriend ako, girlfriend. Paano kung pagpasok mo dun sa relasyon na yun, parang dahil mas gusto mo yung relasyon, mas gusto mo yung konsepto ng relationship kesa yung gusto mo talaga yung tao na kasama mo. So, kawawa yung partner mo. Kaya ano lang muna, date lang muna. Laro-laro lang. Wala akong sinabi, Wala akong sinabi yung laro-laro. Basta clear naman bakit? Date lang, dating, getting to know each other, having fun with each other. Hindi kayo nagko-commit na, exclusive. Hindi tayo exclusive. Wala pang exclusivity clause dun sa kontrata niyo. Bala ka, I don't know. Date. Okay makipag-date talaga. Kasi nung panahon natin, hindi pa yung mga dating exclusively dating. Siguro for you. Situationship ngayon lang yun. Hindi, may dating na rin dati. Hindi ka formalized, hindi formal na. Dapat malinaw pareha sa inyo kung hindi naman exclusive. Ingat lang doon din. Okay? So, okay ka na doon sa topic na yon? Oo, okay na. Hanggang! Baguhin mo nga yun. Mag-isip ka naman ng pang-end. Di ba, See you on the next episode. Please like that. Wala tayong ganun pala, Wala tayong anong tawag doon? Opening hook. Hook. Wala tayong call to CTA. Wala tayong CTA. Hindi man natin call to action. Hindi natin sila please like, follow, and share this podcast. Wala tayong page Meron. Magkakaroon tayo release tayong podcast Siyempre nag-shoot pa lang tayo. Sinasabi mo lahat ng kakulangan magkakaroon yan Nauna kasi yung shoot bago i-conceptualize. Meron na concept. Okay. So anong next Going topic mo? 30 topic minutes pa lang yan. Yung topic natin pag-uusapan ngayon ay all about office. Office romance. So, ayan. Sasang-ayon ka ba muna sa office romance? Bilang bilang ikaw ay nag-handle na ng mga tao, ikaw ay bisor. Bilang ikaw ay bisor, sang-ayon ka ba sa office romance? So, lahat, all about office romance. Depende. So, papakinggan pa ng mga tao niya, mga subordinates. Hindi ako agree, Chas. Natago sa mga tao mo. Edi, mga hampas lupa. Value. Ako na si General James Car. Team. So, sa team mo, ano ang sangayon ka ba sa office romance? Doon tayo nanggaling Napaka-hypocrite. Ang hypocrite ko kung hindi ako sangayon, diba? Hindi. Bilang ikaw na sige. Hindi, depende kasi siya. Wala naman kaso kung ma-develop Pero as long na walang conflict of interest, meaning yung pagtatrabaho nila magiging favorable sa kung sino man sa share mo kanila muna dalawa. kung paano tayo. Sige, paano tayo nag-start? Hindi, dati Nanlagdi ka Hindi. Rin. Dati, magka-office din tayo, kami. Diba? Pero hindi tayo office Ang mates, difference lang, office, yes. same area. Yes, Hindi ganon. Siguro yun din yung factor kung bakit siya nag-work sa mga boss namin dati, sa boss namin dati. Kasi magkaiba tayo ng hinahawakan na area. Magka-work, magka-department, magka-work, pero different area. Like Quezon, Batangas, sobrang layo. So, parang different entity rin yung hinahawakan. So, walang conflict. Hindi makaka-apekto siya sa performance kasi hindi naman namin kasi possible kasi sa mga office romance kaya siya pinagbabawalan kasi may effect siya sa working hours
Bawa. Hindi lang sa working hours. Hindi yun muna. Sige. Working hours. Mamaya yung iba. Okay. So, yung isang naisip ko kasi working hours na Na-extend yung lunch break. extended lunch. Hanggang alas 3. Hindi, bawa. Duty. Duty Oo. sila tapos naglalandian. Di ba? Yun yung ayaw ng mga boss. Halimbawa, 8 to 5. Parang 8 to 10, nag-uusap lang sila. Ganon. Landian, nagkatabi sa ano. Ayun nga kasi conflict of Yun yung interest nga siya. siguro kaya siya bawal dati. Bawal talaga siya sa most of the companies. Lalo kung same office. Ano pa yung sinasabi mo? Ano? Nalimutan ko. Ano pa yung bakit siya bawal? Syempre kapag nagkaroon kayo ng gulo, nagkaaway kayo, syempre may impact yun sa trabaho. Imbis na nakakagawa ka ng trabaho, syempre isipin mo pa yung personal mo, tapos magkasama pa kayo. Kailangan yung mag-iwasan sa loob ng Kaya office. papansinan, no? Oo. Tapos may impact din sa mga kasamahan nyo. Syempre, mababother sila dahil magkaaway kayo. Tapos, ano pa yan, source of chismis. Agaw din pala sa oras ng ibang katrabaho. Kasi Tapos magchichismisan maganda sila. kung Uy, ano, magkaaway sila. yung away nila, yung parang sa ating nasigawan. Ano pa? Ano pa? Yun, siguro yun yung, actually, yun naman talaga yun, conflict na, siguro isa pa, possible conflict is yung ideas nyo. Yung iba kasi hindi ma-separate yung work sa personal, so possible kung ano yung sasabihin ng isa, pabor ka na or laging kontra. So parang wala kayong individuality sa work, so mahirap siya. Hanggang sa bahay yan. Mahirap siya sa mga boss. Pero ngayon, Hindi lang kasi siya sa boss Parang kahit personally, kapag may gulo-gulo kayo ng jowa mo, tapos kasama mo sa work, mahirap kumilos. At saka, yun, baka hanggang bahay, pag-aawayan nyo yung trabaho. Okay. Yun yung usual na nangyayari. Yun yung naging conflict natin nung sa atin. Kaya nga ako nag-resign kasi boss na siya, tapos di ko naman siya boss pero binoboss niya ako. Hindi yun. Sabi ko, boss na kita sa bahay, boss pa kita dito! Hindi yun. Kasi magkaiba tayo ng di ba, kahit nung hindi pa naman ako supervisor, nung pare-pares pa tayo ng position, magkaiba kasi tayo ng way ng pagtrabaho. Oo. Di ba magkaiba? Ano yung sa'yo? Akin ay walang sabit, walang extra work. Hindi naman bare minimum yung sa'yo. Above the minimum akin requirement ay naman excel on what is needed. Yun pala yung sa akin. Excel on what is needed. Pero hindi ako para mag-innovate, initiate. Pero pag binigyan mo ako, I won't let you down. Binigyan mo ako ng task, I won't let you down. Parang excel on what is needed. Above naman nga? Above minimum hindi naman ako basta lang may bigay. Kasi I took pride in everything I do. Kaya lang, pag comparing sa way ko ng pagtrabaho naman, marami akong naiisip na pwede kong gawin para mag-improve yung process ko. Marami akong ginagawa na ako'y nag-i-initiate. Tapos yun, innovative. Tapos iutos niya sa akin, papagawa niya sa amin. Ang nakakatawa nung supervisor na ako, alam kong ipapagawa na yun sa inyo, pero hindi lang kayo nasabihan agad. Tapos sinabihan... Gusto mo bang maging lost episode to? Hindi! Tapos sinabihan... May mga madatamaan ka. Hindi lang, mabilis lang akong kasi. Hindi, mabilis ako magsabi ng, gawin nyo na to, ganyan. Alam kong ipapagawa din naman sa inyo. Tapos sinabihan na kita na. Ibiblip ko yan, bish. Sinabihan na kita na gagawin. May mapapahamak ka sa sasabihin mo. Ayoko na. Sige. Wala pa, hindi pa tapos Sige. Ikaw kaya i-blip ko. Hindi yun. Wala namang mapapahamak ka. Wala namang masama doon. Hindi.
Tapos, ang point lang nun, sinabihan kitang gawin nyo na, hindi mo naman ginawa kasi hinihintay mong yung boss mo yung mag-utos. Tapos, Di ba? ayan, yung mga ganun. Hindi kita boss eh, ba't kita susundin? Pero pwede naman yun ang gawin. Yun yung mga nagiging away-away namin. Kasi nga parang, ako gusto ko siyang magtrabaho ng tulad ng trabaho ginagawa ko. Kasi feeling ko kulang para sa akin dahil nga magkaiba kami. Nakukulangan ako sa ginagawa. Yun yung mga away natin na work-related. Pero yung conflict of interest na magiging favorable sa isa sa atin yung ginagawa ng isa, wala tayong ganon. Kasi nga, mas ako sa, maano akong tumrabaho, magsipag akong tumrabaho. Yan tsaka siguro may factor. Career first ako eh. May factor din siguro na parang open din naman tayo magsigawan. Oo. Hindi kasi 'di ba? Normally kasi yung ganyan, may isa kasing hindi pumapalag sa halimbawa, 'di ba sa work. Kailangan may sarili kang voice. Ang nangyari kasi sa atin nun, parang nag-resign ako kasi I value our relationship. Hoy, hindi naman yun pero kasi kapag yun ba yung reason ba't ka nag-resign? Hindi, pag naging boss. Kaya hindi rin ako pumapayag maging boss mo ako, parang ganun. Hindi naman din talaga pwede yun. Pero yun. Baka naghiwalay na tayo niya kung naging ayun nga yung sinasabi ko na kung naging part kasi nga masyadong open, masyado ng vocal parehas. Pag nagkaroon ng hindi sang-ayon para sa isang decision, madadala yun sa outside of the office. Hanggang bahay ang away natin. So, ayun, yun yung isang hindi maganda sa office romance for the couples. Okay, na-discuss na natin yung for the company, for the couples, ano pa? Yun lang. So, ikaw, sang-ayon ka na ba ngayon? Bilang bison? Wala naman akong magagawa kung merong madedevelop. Pero, siguro, yung i-handle ko na lang din dyan, yung hanggang work-related lang naman ako eh. As long na hindi naman naapektuhan yung trabaho nung bawat isa, wala sa aking problema yon. Pero kapag ka nagkaroon ng impact, negative impact sa trabaho ng grupo, baka kakausapin ko, syempre. Hindi naman chuchukiin. Bawal naman tayong bawal tayong mag-fire basta-basta. Chuki. So, kakausapin yung tao kung ano yung pwedeng mga arrangements para ma-prevent yung conflict. Okay. May advantage ba? Na office mate ang jowa. May advantage ba na office mate ang jowa? Lagi mo kasama. Siguro naman pag office mate mo na, hindi ka na masyadong magdududa. Pero may mga nababasa ako kahit nga office mate, nagagawa pa rin ng paraan. Actually, may kilala akong may mga ganun. Ang titibay, kasama mo sa trabaho. Tapos nakakagawa ng kalokohan. Kasama mo sa trabaho yung asawa or girlfriend. Tapos, yung problemang ginagawa mo, nandun din sa trabaho. Yun yung mga alamat. Oo. O mga very bright ng mga people na gano'n. Saan sila kumukuha ng lakas ng loob? Tsaka kapal na mukha. Kasi nasa isang bubong kayo na tapos doon lang kayo gumagawa din ng Hindi ko talaga maiintindihan yun. Paano nila yung nagagawa, naaatim na gawin mo para magkakasama kayo sa isang opisina. Tintindi na I can't imagine. Office romance. So, balikan natin yung... It's okay. So, okay lang sa'yo na pinagchichismisan? Paano pinagchichismisan? Sabi mo kanina, pag may office romance, may chismisan. Okay lang ba sa'yo na pinagchichismisan? Wala naman tayong magagawa sa utak ng ibang tao eh. Kung gusto nilang magchismisan, hindi magchismisan sila. Pero kasi, pagka may pag office romance na, kailangan mo kasi ding maging honest sa superior mo. Para din alam niya kung paano niya i-handle. So, naging honest ka ba agad? Saan? Sa superior? Hindi. Hindi ko alam eh. Hindi agad ng ilang month. Pero yan, tama. Dapat honest, dapat alam. Dapat disclose siya. Kaya yung ibang company, di ba may HR talaga na
may kasulatan talaga with HR. Oo. Ibang company na ganun. Tsaka dinideclare siya yung mga dinideclare siya sa mga conflict of interest na document. Parang declare siya dapat na meron kang yun, same department or same company na jowa or very close friend, ganyan. Sa chismisan, mas lang siguro. Actually, kahit naman hindi office romance kayo, mayroong chismis. Mas malapit lang yung mga sources siguro ngayon ng mga chismosa. So, wala kayong magagawa. Kahit saan kayo pumunta may chismis at may chismis. Parang, paano nyo lang i-handle yung mga chismis na yun? Pet peeve ko siguro yung yung hindi umaamin. Kahit na yung tipong wala namang sabit, ganyan, para sa mga single. Pero paano kung hindi pala talaga, assuming ka lang? Hindi, pero same office, ganyan. Ayaw mo pa siyang aminin. Kahit alam niyo, ano ang tawag doon? Yung alam naman siya ng lahat. Wala lang nagsasalita. Not so hidden anymore. Oo, not so hidden anymore. Pero itatanggi mo pa rin or yung mga sagutan mo pa rin ay mga show. Paano kung hindi sila, paano situationship lang pala sila? Bahala na sila. Hindi, pet peeve ko lang yun. Parang lang ako, nawiwirdohan. Paano mo masasabi na sila na kapag hindi naman nila inaamin? Baka, sabay silang ano ang magiging big judger ka pala pag ganun. Paano mo naging nasabi na yung pag may mga pasimpleng post ng flowers, ganyan. So, tapos wala kang itatag para may mga ganun naman tao, hindi matag. Or basta yun, yung pag tinanong ka kung may boyfriend, itinatanggi mo pero alam naman ng lahat na basta alam mo na yun. Meron yung nice may podcast. ganon. Nice podcast listener. Okay mga listeners, alam niyo na yun. Basta may ganon, alam nila yan. Wow, listeners. Makaka-relate yung manifesting na listeners yan. Makaka-relate yung mga nakikinig. Kung may makikinig, may dapat kasi ikaw, grabe ka mag-manifest kontrapelo. Siyempre, ayokong maging assuming. Hindi assuming yun. Magkaiba yung assuming na. ayaw mo maging assuming pero yung ino-assume mo agad na sila kahit hindi na yun. Kahit ilang taon na. Sabay umuwi. Sabay mag-lunch, sabay pumasok, sabay lahat. May ganoon. Okay, sige. Basta pet peeve ko pa rin yung hindi umaamin. Alright, so sa pagdating sa office romance, ay hindi pala sa hindi umaamin. Yung wala namang issue pero hindi ayoko na nga mag-explain. Basta pagdating sa office romance, as long as hindi siya nakaka-apekto sa work, parang okay lang. Yeah, it's pero okay. The moment na nakaka-apekto na siya sa negative, sa performance, sa relationship, parang nadadala niyo na sa work, nadadala niyo na sa bahay yung work. Mahirap na yun. Siguro may piliin ka na. Ano ba yung mas matimbang sa'yo? Okay? So pag mas matimbang sa'yo yung work, gawa ka na ulit ng podcast. Broken podcast. Pero yan. Bakit? Wala namang masama kung mas matimbang sa'yo yung career. Wala nga. Pero mabobroken ka pa rin kasi may kipaghiwalay ka. Oo. So yun lang yung sinasabi ko. Wala naman akong sinasabi. Pinapili na rin ako ng ganyan dati. Anong pinili mo? Career. Wow. Kaya wag mo ko papipiliin. Di ba kita papipiliin? Okay, dead air. Hindi, may sasabihin ako Anong naisip mo? Hindi kita papipiliin. Kasi malaki sahod mo. Baliw ka. Hindi, kasi malaki. Ano papipili? Hindi ko makita yung point ng papipiliin. Sumama ka sa kanya, magstay ka sa work, hindi kayo magkasama, sumama ka sa kanya, alis ka sa work. Ulit? Magstay ka sa work, hindi kayo magkasama physically. Sumama ka sa kanya, iiwan mo yung work mo. Bakit? Para magkasama kayo. Saan? Sa work? Hindi.
Sa area, kung saan mang area. I see. Pero bakit? Ano ulit? Magkaiwalay kayo, LDR. Okay. Yun yung point mo. Oo. LDR. Oo. Akala ko, iniisip ko. Ano yung isip mo? Anga. Ano yung isip ko? Para usapan niya natin, maghiwalay sa work eh. Pero sasama ka? So, lilipat lang kayo ng company, magkasama pa rin kayo. LDR. Balik. Ang pinag-uusapan natin na yung papipiliin, ha? Akala ko, nagka-problema kayo sa work. Tara, lipat tayong company. Pero dapat isang company pa rin tayo. LDR. LDR. Mm-hmm. Yung LDR, depende na yun sa setup nyo. Iba, that's a different topic. Sobrang gandang topic. Ano yung LDR? Next natin yun. Oh my gosh. Pwede, no? Para ka namang naka-experience ng LDR. Ay, hindi kasi ako, hindi ako believer ng LDR. Kaya hindi ko pa na-experience ko siya saglit lang. Pero hindi talaga ako believer ng LDR. So, saglit lang kanino? Fishing hanggang 30 minutes pa lang. Ayun. Meron pang 15 minutes. Kanino yun? That's Kanino a ka second LDR? Ayun na yung second episode namin. Please like, share, and follow this podcast. Kung ano man, Driving with Mark and Nikki. Ayusin mo naman yung... Alright. Ano? Okay. Alright. Hindi ko na maalam yung ending. Outro. Bye guys! This is Driving with Mark and Nikki! bye-bye! See you next episode.